Ang Pilipinas, mga isla ng Esmeralda, kumikislap ang mga palayan, natutulog ang mga bulkan, bumubulong ng mga kwento ang mainit na hangin, mga lumang kwento, mga kwentong mahiwaga. Sa malilit na nayon, mabagal ang takbo ng buhay. Ang mga tao ay namumuhay kasama ang kalikasan, iginagalang ang lupa, nakikinig sa mga bulong ng hangin. Ang mga lumang paniniwala ay nananatiling matatag. Binabantayan ng mga ninuno, malaya ang mga espiritu. Ito ay isang lugar kung saan mahika ay tila toto. Si Aling Rosa ay namuhay ng simple. Isang maliit na kubo malapit sa mga palayan. Ang kanyang puso ay puno ng kabaitan. Laging handang magbahagi. Kaunti lang ang kanyang mga gamit, pero marami siyang naibibigay. Tinutulungan niya ang mga kapitbahay na nangangailangan. Nag-aalok ng pagkain sa mga gutom na manlalakbay. Hindi humihingi ng anumang kapalit. Isang araw, may dumating na estranghero. Isang matandang babae, pagod na pagod sa paglalakbay. Malugod siyang tinanggap ni Aling Rosa. Nag-alok ng pagkain at tirahan, ngumiti ang estranghero. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa sinaunang karunungan. Nakita niya ang kabutihan sa puso ni Aling Rosa. Isiniwalat ng estranghero ang kanyang tunay na anyo. Isang diwata, isang espiritu ng kalikasan, tagapangalaga ng kagubatan at ng mga nilalang nito. Binanggit niya ang kabaitan ni Aling Rosa, ang kanyang dalisay na puso, isang regaloan niya, isang mahiwagang regalo. Upang ipita ang kanyang pasasalamat, ang diwata ay nagbigay ng isang maliit gintong sisiw. Alamat ng manok, bulong niya. Ang alamat ng manok. Ang sisiw na ito, paliwanag niya, ay mangitlog ng mga gintong itlog. Nagulat si Aling Rosa. Mga gintong itlog. Pero hindi niya kailangan ng kayamanan. Ang nais niya lang ay tumulong sa iba. Ang tunay na kayamanan ay nagmumula sa puso, hindi sa ginto. Gamitin mo ang mga itlog ng matalino, payo niya. Kinuha ni Aling Rosa ang sisiw at nangakong gagamitin ang regalo para sa kabutihan, para tulungan ang kanyang baryo at ibahagi sa mga nangangailangan. Natuwa sa kabaitan ni Aling Rosa, tumango ang diwata at naglaho pabalik sa mga bulong ng kagubatan. Tinupad ni Aling Rosa ang kanyang pangako. Ginamit niya ang mga gintong itlog para tulungan ang iba. Nagpagawa ng balon para sa malinis na tubig at nagbahagi ng pagkain sa mga nagugutom. Kumalat ang alamat ng gintong sisiw, isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi nakasalalay sa mga ari-arian, kundi sa kabutihan sa loob. At kaya, ang diwa ng alamat ng manok ay nabubuhay. Isang walang hanggang kwento, isang testamento sa kapangyarihan ng kabaitan at kagandahang loob ng espiritu. S1. Umunlad ang baryo. Ngunit ang higit na mahalaga, ito ay naging isang lugar ng pagbabahagi at pagmamahalan, tulad ni Aling Rosa.